Mapagpalang araw ng Biyernes. Ang 2 days na nga ng event ngayon doon sa Mall of Asia at nandun pa rin sina Papa B. So may Thank you, gawas na kuya! kailangan gamit doon kaya ipapadala ko na naman. Pagdating ng 5 p.m. may nagluto na kaagad ako. Siyempre, thank God it's Friday. So alam na, may lakad ako ngayong gabi kaya pinagluto ko ng mga bata dito sa bahay ng pagkain nila bago ako umalis. Siyempre kailangan healthy pa rin. Kaya ito, Baguio beans tapos may natira pa akong ground pork, yun ang dinagdag ko. At habang nagluluto nga ako, lumabas ng aking mga maliit na itlugan. At nagpapaalam ako na aalis ako. Ito naman sila nag-request na okay lang daw na umalis ako. Basta magluto daw ako ng hotdog at kakain sila. Pumayag naman ako pero ang usapan namin kailangan lang kumain pa rin ng gulay. What? Healthy na sana yun eh. Ano ba yan? Dapat pala hindi na ako nagpaalam. So ayun, sa pagkakataong to talagang natalo ako. At ngayon nga pala ay lalabas ako. Pupuntahan ko si Papa B dun sa event. Pupuntahan ko yung ginawan lang aircon dahil titingnan ko, kinikilig pa rin talaga ako pag iniisip ako na nakuha namin yung project na yon. So pupuntahan ko siya doon syempre. Alam na, may kasama na namang paniningil to. Ang aking driver for tonight pala, itong aking pinsan na isa ring gala. Ang sarap bumiyahe kapag hindi masikip ang kalsada. Ang sarap bumiyahe kapag walang traffic. So habang binabaybay nga namin itong Makapagal Road, napakasarap talaga ng hangin. Naalala ko ng mga SM days ko nung nagtatrabaho pa ako rito. Kaya habang bumabiyahe kami, nagkukwentuhan kami. Sinasabi ko sa kanya, kinikwento ko dito sa pinsan ko kung saan ako naglalakad tuwing uwian. At siya naman, tinuturo niya sa akin yung mga hotel, yung mga buildings kung saan siya nagdi-deliver araw-araw. Araw-araw kasi silang lumalabas, nagdi-deliver sila ng goods. Naglolokohan pa nga kami. Sabi ko sa kanya, kung ngayon nagdi-deliver tayo ng gulay dito at ng kung ano-ano pa, sa susunod, check-in na tayo sa mga hotel na yan. Just, taas ng ambisyon mo, day. Libre mangarap. Siyempre, dun muna tayo sa libre ngayon, di pa natin afford eh. Yung mga oras na to pala ay tumatawag na si Papa B, para nakadalawang tawag na siya kasi natagalan daw kami makarating. Medyo matraffic kasi kanina doon sa highway. At dahil Friday, may fireworks pala ngayon dito. Nakastop. Dito lang tayo. Ayan, naabutan pa rin namin. So ayun, hindi namin naabutan pero malapit naman na kami kaya nakita pa rin namin. And nandito na kami sa concert ground. So pagkadating nga namin, inaya ko na agad si Papa B na pumunta dun sa tent kung saan yung mga aircon naka-install. Tapos ayan na nga, ito yung sa Hyundai na tent. Ayan, chinek niya muna yung temp ng aircon dun sa loob, tapos chinek niya dito sa labas. Tapos sabi niya, ikot daw muna ako dito. Kaya tinignan ko muna to. Ito yung tent kung saan naman meron tong 12 units ng aircon. Ito yung sa Hyundai. At ayan, ang daming tao sa loob kaya hindi na muna ako pumasok. Nakakahiya naman, puro billionaire yung nandiyan sa loob. Just, akala mo naman talaga kung anong gagawin sa loob. Titingnan lang naman yung mga aircon. So maliban nga pala sa Hyundai ay meron pa doon sa kabila. Sabi naman ni Papa B pwede ko daw puntahan pero medyo malayo kaya mamaya na lang. Doon pa kasi sa kabilang dulo yung Honda at Mitsubishi, may mga aircon din silang kinatid doon. Kaya sabi ko mamaya na lang. Tapos dito naman, hindi sana ako pumasok. Kaya lang pinagpaksan na kami Kuya Guard ng pinto, nakakahiya naman. Kaya pumasok na lang ako at tinignan ko na yung medyo malapit sa akin na aircon, 3 units yan. Dito lang muna ako kasi itong part na to walang masyadong tao. Tapos ayan naman, ang aming malaking itlugan, pinakamalaking itlugan si Epep, siya ang nagme-maintain dito. Siya nagbabantay habang may event. Tapos ito, lumabas na kami, tinitingnan namin yung mga nagte-test drive. Parang ang sarap naman sa pakiramdam makapag-drive ng ganyang kotse. Kaya lang, hindi naman ako marunong mag-drive. Tapos itong pinsan ko naman, pinagte-test drive ko kasi sabi ko, para matry niya naman kasi marunong naman siyang mag-drive. Kaya lang ayaw niya talaga dahil natatakot pa siya, hindi pa malakas ang loob niya. Bahala ka dyan. Samantala ako, nangangarap pa lang ako na matutong mag-drive. Basta goal ko yan, kailangan 2024 marunong na ako mag-drive. Haha, ang taas ng pangarap ni hindi nga marunong magpatakbo. Sa Honda at saka sa Mitsubishi. Mamaya na namin pupuntahan kasi medyo gutom na. Ito ang, ano ba to? Hyundai. May payong na ako dyan. Ayan, mga nagta-test drive yan. Sana all marunong mag-drive. Goal ko yan next year. Kailangan makapag-drive na ako. At ito naman si Papa B, chine-check niya ulit yung aircon kasi aalis kami, magdi-dinner muna kami. Siyempre, pwede bang pupunta lang ako dito na hindi ako nakapaningil? Kaya maniningil na naman ako ngayon, Chas. At habang hindi pa nga sila natatapos sa kanilang ginagawa, dumaan muna kami dito sa Caltex. Actually, katabi lang niya to. Pumunta muna kami para dito sa spin-spin chuchu niya.
Tapos itong pinsan ko, ang nais nilang makuha ay ballpen, kaya lang hindi naman siya pinagbigyan ng tadhana. So dito nga pa lang nakuha niya ay hand towel. Ayan, binibigay na sa kanya ni kuya. Tapos ito pala si Caltex Meron silang QR code na sa scan mo, tapos magda-download ka ng Caltex Go Rewards app. Tapos meron kang 5,000 points kaagad. At yung app na yun magagamit mo siya, may ma-earn na points sa tuwing magkakarga sa Caltex. So, magagamit namin to, kaya nag-scan kami ng QR dito. Magagamit namin to kasi lagi naman kami nagpapagas. Depende lang. Kung mababa kay Caltex, syempre din ako magpapagas. Pero kung hindi, babalik pa rin ako dun sa kung saan ko talaga suki. Syempre naman, kahit na may points dito, kung mas makakamura at makakatipid naman ako dun sa dati ko talang pinagpapagasan, dun ako. Kasi, alam mo na, nagnenegosyo tayo kung saan makakatipid, kung saan tayo kikita, dun tayo. Para may kumita na, may kitain naman tayo sa negosyo. At sa kakaikot nga namin, inapadaan kami dito sa Subaru. Ito kasi isa sa pangarap kong kotse na sana magkaroon o kaya kung papalarin man kung ibibigay sa atin ni Lord. Tapos itong pinsan ko, sabi niya picturean ko daw siya pero hindi niya alam na binivideohan ko siya. Nasa bandang gitna pa nga lang kami pero sabi ko tara na uwi na tayo, babalik na tayo dun sa tent ng Honda. Pupuntahan ko na sina Papa B kasi talagang nagugutom na ako. So dito, nadaanan namin dito yung Honda, tapos yung Ford, nadaanan din namin dito. Marami pang iba. Tapos dadaanan din namin dito yung Mitsubishi. Hindi na ako pumasok para tingnan yung mga aircon kasi nagugutom na talaga ako. Tapos si Suzuki nadaanan ko, ayan binigyan pa ako ng leaflets. Oh my gosh, kala mo nun, pambili. Pero sa mga oras na to, talagang kinikilig pa ako dahil hindi ako makapaniwala na nakuha namin tong project na to at may trabaho nga talaga sila. Nakakatuwa at talagang kinikilig ako dahil nakuha namin tong project na to at may trabaho sila. Kasi sa totoo lang, ng mga nakaraang taon pa, pag gantong panahon, wala na kaming trabaho, pa isa-isa na lang yung tumatawag para magpalinis ng aircon, gawa ng malamig na. Gusto ko pa sanang puntahan yung sa may Honda para makita yung mga aircon, kaya lang nagugutom na ako.